Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. At gaya nga po ng mga sinabi natin kanina, ang tatalakayin po natin sa ating segment na ito ay ang OIC o ang tinatawag po na Officer in Charge. Unang-una po mga kabarangay, ang OIC o Officer in Charge ay isang opisyal ng barangay na nagsisilbing temporary o interim caretaker or custodian ng isang opisina kapag wala ang totoong nasa posisyon, gaya po ng punong barangay. Ang posisyon po ng OIC ay kailanman hindi kapareho ng isang taong gumaganap ng posisyon na acting capacity. According po to the Implementing Rules and Regulations of the Local Government Code, Section 46, a punong barangay may designate an officer in charge or OIC whenever he or she travels outside the area of his or her barangay but still within the Philippines. The appointment of an OIC shall be in writing. Ano-ano po ba ang powers and functions of OIC? It is limited only to administrative responsibilities only. Wala pong discretionary powers ang isang OIC. Ayan, maraming salamat SK May. Alam mo kagawad Marie, offshoot to nung diniscuss namin ni SK May kung bakit ang kapitan hindi pinipili si kagawad number 1 kung siya ay pipili ng OIC. Kasi wala namang hindi nag-a-apply ang rules of succession pagka OIC lang kasi nag-leave ka lang naman, halimbawa na kampanya or kaya kinakailangan may travel ka or wala ka ng mga ilang araw. Yes, kaya usually Kags Butch ang ina-appoint for as OIC is either the barangay secretary or the barangay administrator. But then again, meron tayong tinatawag na kadalasan ang OIC is only in charge for administration lang. Administrative duties lamang po. Hindi pwede yung mga discretionary na talagang ginagawa na katungkulan talaga nung nasa posisyon. Yes. Halimbawa, ganito lang yan, no? Kung ako ang punong barangay, mawawala ako ng mga 3 araw, 4 na araw. Sabihin na natin, gawin mo na 5 to 1 week. 5 days to 5 days, yeah. To 1 week, no? Naka-leave. Meron akong discretion na mag-appoint ng OIC. Hindi ako obligado na mag-appoint ng kagawad sapagkat wala naman succession rule dito eh. So ang pinipili usually ng mga punong barangay as OIC, sinabi nga ni Kagawad Marie, yung secretary of the barangay o kaya yung barangay admin or kung sino man ang mapili ng kapitan. Temporary yan. Iba ho yan sa acting punong barangay. Pero meron nagtanong sa Facebook bago tayo magpunta ng acting punong barangay ha. Meron nagtatanong sa Facebook, paano naman kung hindi alam ni OIC ang mga dapat gawin at masiselan ang mga kanyang gagawin. Wala hong selan dito. Ilang araw mo lang mawawala ang kapitan. Gagaya ng sinabi ni Kagawad Marie, day-to-day operations lamang ang trabaho ng OIC. Ha? Yan limited sa administrative duties. Ano-ano, SK May, ang mga administrative duties ng isang officer in charge? Yes po, Kags Butch. Pasok po dyan. Ito pong signing of vouchers for release of salaries. Kasama na rin po ang signing of vouchers and others for release of essential supplies. Isa rin po dyan ang attending conferences and other official functions representing the principal. At panghuli po, performing admin and routinary functions of day-to-day operations. Ayan, Kagawad Marie, di ba? Dahil nga, saglit lang naman mawawala ang kapitan. Hindi naman kinakailangan bigay mo lahat ng powers mo kagaya ng discretionary powers, no? Ito ay pang-araw-araw lamang. O halimbawa, natapat si kapitan na mawawala si kapitan ng 2-3 araw. May kinakailangan bilhin o voucher. O kinakailangan i-release ang sweldo ng mga empleyado. Sinong pipirma? Of course, yung OIC. Hindi maselan yun. Ministerial duty yun ng kapitan at kung sino man magiging OIC na papalit sa kapitan habang wala ang ating kapitan. Yan, dagdag ko rin mga kabarangay kasi may mga kabarangay tayo, Kags Butch, na nagtatanong din na papaano ba mag-issue ng appointment para dun sa OIC. Kung sa punong barangay po, pwede po silang gumawa ng executive order.
So under that executive order po, ilalagay po dyan kung ano po yung duty and responsibility na nakaakibat dun lamang sa ano. Kasi pwede yun, Kags eh. Pwedeng ilagay ni punong barangay kung ano yung mga hanggang saan lang ang trabaho niya as OIC ng barangay habang wala po siya for the meantime. Yes. At yung sinasabi mong executive order or halimbawa memorandum na lang muna o letter na ipapasa niya, ipapasa lahat yon sa all department heads ng barangay. Maraming nagtatanong at nag-comment nga yung isang kagawad na paano naman kung hindi namin malamang kami mga ibang kagawad hindi pinaalam sa amin ni Kapitan na siya ay on leave at anong dapat namin gawin kay Kapitan? May kaupo lang bang parusa yan? Naku naman mga kagawad, hindi kinakailangan magpaalam lahat ng kilos ni Kapitan sa inyo. Pag wala si Kapitan doon at tinanong ninyo na nasan si Kapitan, may OIC, understood, nakalive si Kapitan. So hindi nyo kailangan pag-isipan ng masama yun. Dahil sandali lang yan, temporary lang po yan. At maganda nga yung sinabi ni Kagawad Marie, in writing, ang Kapitan na magsusulat niyan, sasabihin niya, nakalive siya. Bakit? At ano ang mga functions and additional functions din. Halimbawa, kung may iuutos si Kapitan sa officer in charge. Ayan, malinaw na malinaw po yan mga kagawad. Ito naman po, may nagtatanong din po sa atin, pwede daw po bang ang isang OIC ay magtanggal ng tao, mag-preside ng sessions, mag-issue ng executive orders at mag-utos ng kagawad, mag-appoint ng tao sa barangay? Ayan. Kags Marie. Ay, hindi po Do the pwede, honors. mga kabarangay. Medyo masela na po yan. Yeah. Yan yung mga discretionary powers ng, na sinasabi natin, Kags Butch, kanina na yan yung mga hindi allowed. Dahil pag dyan talaga, dyan napapasok ang ating mga kagawas at magsasabing, ops, teka lang, hindi yata tama yung ginagawa mo OIC. Dahil kami ang mga elected officials, kami ang may karapatan kung sino ang magpe-preside ng, unang-una magpe-preside ng session, mag-i-issue ng executive order, kaya po executive order, tanging punong barangay lamang po ang pwedeng mag-execute at maglagda sa isang executive order. Uulitin ko lang, Kags, kasi baka mamaya ma-oversee. Kasi minsan naaabuso ang power kapag binigay mo sa isang tao. Pagdating po sa executive order, yan po ay isa sa pinakamahalaga na issuance ng ating barangay or ng kahit anong opisina sa gobyerno na tanging ang pinaka-official lamang po or yung officer in charge or yung punong barangay rather ang mismong dapat pumirma. At the same time, Kags, yung pagtatanggal ng tao, medyo sensitive yan. Hindi po tayo pwedeng basta-basta magtanggal ng tao lalo pat wala ang ating punong barangay at hindi po porket kayo ang OIC ay may karapatan na kayo dahil gaya ng sinabi ko po kanina at inulit po ng ating Kags Butch Serrano na kapag OIC ka, meron ding nakalagay dun sa mga iiwan or ihahabilin sa'yo ni punong barangay kung hanggang saan ka lamang. Salamat, Kagawad Marie. So ano ang sinasabi ni Kagawad Marie Formentera Ferrer? Ang OIC ay walang discretionary powers. Administrative lang, yung day-to-day operations lang. At limited siya doon sa date na nakalagay na mawawala si Kapitan, halimbawa December 2 hanggang 4, hanggang dun lang siya mag-ooperate. Pagdating ng December 4, bababa na siya dahil padating na ang punong barangay. So, walang discretionary power. So, yung mga hagawad na sasabihin, okay, kinakabahan kami dahil ang isang OIC na i-appoint po ng barangay, kalaban namin, baka patanggal yung tao namin o baka patanggal si Tanod, galit siya doon. Wala hong ganun. Wala hong discretionary powers ang isang officer in charge. Administrative laang. So, iba ang OIC at iba naman ang magiging epekto pag matagal mawala si Kapitan ng acting punong barangay. So, yun nga, ibang-ibang acting punong barangay. I-explain po namin sa inyo, ha? Opo. Pero bago po tayo pumunta dyan, Kags Butch, ito lamang po, meron pa po tayong ilang katanungan tungkol po sa OIC. Kanina po napahapyawan na po ni Kags Marie kung sino po ang mga pwedeng ma-appoint na OIC, pero meron po bang pinagbabasehan na batas kung sino lamang po ang pwedeng i-appoint ni punong barangay bilang kanyang OIC kapag siya po ay naka-leave?
Ayan, magandang tanong kasi the law is silent. Ano ba yung sabi ko noon? Expressio unius, exclusio alterius, di ba? In English, ang yabang ano. Pero yun talaga sa batas, hindi ako niyayabang, hindi tayo makaiwas doon. So, ang sabi ng batas, the law does not distinguish. Ibig sabihin, walang sinasabi ang batas kung sinong pwede maging OIC. So, halimbawa, kung si Kapitan Butch Serrano, pinili kong OIC, ang aking SK, si May Salazar. SK, ikaw na muna dyan. Pwede. Pinili ko ang aking secretary, barangay secretary, o ang aking barangay admin, o kung sino man tao na gusto kong ilagay for the next 2-3 days na ako'y wala, temporarily, wala akong sinasabi ang batas na bawal yung mga yan. Mga kagawad, ano naman po ang mangyayari kung sakasakali po na ang leave po ni Kapitan ay mapatagal? Halimbawa po, mas matagal ng 3 days or 5 days or 1 week. Yan. Kung naaalala nyo yung succession rule, walang succession sa OIC kasi ang pagpili ng OIC ay discretion ni Kapitan. Ibig sabihin si Kapitan may power pa kahit wala siya sa barangay niya. Oo, maglalaan siya ng OIC. Pero paano ngayon kung napatagal? Hindi alam ng mga hagawad. Okay? December 2 hanggang 4 lang. Pero napatagal. Nag 1 week, 2 weeks, hindi alam ng mga tao. Maaaring baka halimbawa si Kapitan ay incapacitated, kagawad Marie. Nagkasakit. Nagkaroon ng emergency. At ano mga halimbawa hindi siya pwedeng makakilos, either physical or legal, kinasuhan. O kaya gustong ipa-disqualify ng COMELEC, may nalaman, may natagpuan halimbawa sa kanya. Or may criminal case. So matagal-tagal mawawala ang kapitan. So, hindi na makakilos ang kapitan ninyo, either masakit o may legal problem. By operation of law, iba ito sa OIC. By operation of law, ibig sabihin, automatic, wala nang paalam. Hindi na kailangan, kasi incapacitated na ang inyong kapitan, o kaya hindi na makakilos. Automatic, si Kagawad number 1 ang uupo na acting punong barangay. Hindi OIC, pero acting punong barangay na siya, Kagawad Marie. Medyo lilinawin ko lang, Kags, dun sa pag may kinasuhan. Depende kasi sa kaso. So baka mamaya kasi maging technical masyado yung ating mga viewers, lalo na yung mga kagawads, na baka may alam sila na, may kaso yung kapitan natin di dapat, pwede na tayong magkaroon ng succession ruling. Hindi po mga kabarangay. Tama Ang sinasabi po natin dito, yung kaso na meron ng finality, yes, or meron na talagang resolusyon na siya ay dapat isuspend or tanggalin bilang punong barangay. Yes, tama yan. I'm sorry, hindi lang pala kaso, tama. Dapat with final judgment. Yung kaso ng kapitan, habang nakaupo siya, dumating na, at mukhang makukulong si kapitan. Pero by finality, ibig sabihin ng finality, dumaan na sa Supreme Court, hindi na siya makakapag-appeal. Yes. At the same time, Kags, kapag nag-issue ngayon si DILG na isususpend si Kapitan, automatic, the number 1 kagawad po ang magsaserve bilang acting punong barangay po ng inyong mga barangay. At ang COMELEC din, pag sinabing disqualified pala si Kapitan, dahil maaga siyang nagpakawala ng tarpaulin at na-prove ng COMELEC, napatunayan, di disqualified. Yung disqualification, permanent yun. Yes. So, automatic si Kagawad number 1. Ito, medyo yung between, ang tawag dito interregnum, yung between nawala na si Kapitan at sino yung papalit, Yung space doon, ang tawag dito interregnum, yun, maselan yun. Pero kaya nga sinasabi ng batas, Section 46, by operation of law, hindi nyo na kailangan magpaalam kay Mayor. Huwag na kayo maghintay ng council meeting. Wala na kayong ihintayin. By operation of law, ikaw na. The number 1 kagawad Number should 1 take kagawad. place. Yes. Ang uupo na as acting. Kaya lang naman acting, halimbawa inatake sa puso, halimbawa yung kapitan ninyo, hindi natin masasabi, maraming rason kunyari, inatake sa puso. Hintayin naman natin na baka naman gumaling. Diba? Pero, alam ko maraming dadasal, sana matuluyan na. Lalo na pag number 1. Number 1. Huwag naman. Kasi, alam nyo, yan nga hindi naman, usually mali, diba? Pag halimbawa may namatay na kapitan, usually mga tao ni kapitan, tao niya yan sa barangay nagagalit yung mga tao dun sa umupong number 1 kagawad. Hindi naman
Hindi naman kagustuhan ng number 1 kagawad eh. Hindi nga Na may niya alam na mangyari. magna-number 1 Yeah. siya eh. So alam nyo, meron akong kwento nga kaibigan ko to. Ewan ko kung kagsmali kung kakilala mo, no. Kwentong politika po ha. Para mas maganda yung example. Alam nyo yung kapitan na yun, alam na niya na first term kapitan siya, no? Alam na niya may sakit siya. So naging close siya doon sa number 1 kagawad kahit hindi niya kapartido. Alam niyo yung namimili yung kapitan na yun, mabait yung kapitan na yun, tsaka magaling. Umupo lang siya ng sandali, pero nang namimili yung kapitan na yun ng kanyang mga gamit sa opisina, lagi niyang tinatanong, hindi alam ng mga tao na may sakit na siya. Lagi niyang tinatanong yung number 1 kagawad niya, ay, pipiliin ko tong table na to para sa ano. Anong gusto mo dyan? Tapos sabi ng number 1, yeah, maganda yan. Oh, so sige, ito, pipili. Dahil pinili mo yan, kukunin ko tong table na to. Dahil baka balang araw, ikaw yung upo eh. And true enough, alam kasi ng kapitan na yun may sakit siya. Yung pala, inahabilin na niya through his own means yung barangay niya doon sa kagawad na yun. And nung nawala nga yung kapitan na yun, sumalangit nawa, sabi nung kagawad na kaya pala ganun, lahat pinagbibigyan ako ng kapitan at lahat pinagbibilin sa akin. Hindi ko alam na may sakit na yun. At sinabi nga nung kagawad na yun doon sa libi ng kapitan na yun na hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Kaya masela na masailan yung interregnum na yun, yung part na yun ng pagkakaupo ng isang kagawad into an acting punong barangay. Yeah, maraming salamat po mga kagawad, pero bibitinin po muna natin ang ating mga kabarangay dahil po sa susunod po nating segment, tatalakayin naman po natin kung ano po ang duties and responsibilities naman po ng acting punong barangay. Lahat po yan ay sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po ng nabanggit natin kanina, sa segment naman po natin na ito ay tatalakayin naman po natin kung ano po ang duties and responsibilities po ng isang acting punong barangay. Idiretso na po natin mga kagawad, unang-una na po dyan ay ang mga duties regarding peace and order. Ano-ano po yan? To enforce all laws and ordinances which are applicable within the barangay, maintain public order in the barangay, which includes assisting the city or municipal mayor and the sanggunian members in the performance of their duties and functions. Kasama rin po dyan to organize and lead an emergency group when necessary for the maintenance of peace and order or on occasions of emergency or calamity within the barangay. Mga kabarangay, kasama rin po sa kanyang duties and functions ay ang social services. Ano-ano po yan? Ensure the delivery of basic services, promote the general welfare of the barangay, and administer the operation of the Katarungang Pambarangay. At syempre kasama rin dyan, Kags Butch and SK Mai, is yung administrative duties. Dito naman is he is to negotiate, enter into, and sign contracts for and in behalf of the barangay upon authorization of the Sangguniang Barangay, called and preside over the sessions of the Sangguniang Barangay and the Barangay Assembly, and votes only to break a tie, appoint or replace the barangay treasurer, the barangay secretary, or other appointive barangay officials. Upon approval by a majority of all the members of the Sangguniang Barangay, prepare the annual executive and supplemental budgets of the barangay in coordination with the Barangay Development Council. Approve vouchers relating to the disbursement of barangay funds and other duties such as exercise general supervision over the activities of the Sangguniang Kabataan, enforce laws and regulations relating to pollution control and protection of the environment. Conduct an annual palarong barangay, exercise such as other powers, and perform such other duties and functions as may be prescribed by law or ordinance. Ayan, maraming salamat SK Mai at Kagawad Mari. Alam kong medyo nakakatuyo na lalamunan ng inyong mga binanggit na powers, functions, and responsibilities. Anong ibig sabihin niyan para sa acting punong barangay? Ibig sabihin lamang niyan ay lahat ng powers ng kapitan, including discretionary powers, pag-ikot ng mga tao, pagtanggal, pag-preside ng session, pagsabi dito ng no and yes,
okay itong ordinansa na to, o kaya hindi ko pipirmahan yan, nando na po sa katauhan ni acting punong barangay ni dating first kagawad, na ngayon ay acting punong barangay na siya. So, wala na. Siya na talaga ang kapitan. Diba? Kags Marie. Pagka ganun ang nangyayari, ang tanong si number 2 ba aakyat? Si number 3 aakyat. At kailangan mo na bang sabihin kay Mayor na kailangan na kulang kaming kagawad at mag-appoint na siya ng isang kagawad para makumpleto ang konseho. Wag muna kasi acting pa ang word Okay? Hindi pa naman patay si Kap. Inatake na sa puso. O kaya halimbawa na stroke. Pero halimbawa, hindi natin masasabi, 6 months to 1 year, gumagaling. Maraming ganyan. So, pwedeng bumaba ka ulit. Pwede mangyari yun. Kasi wala pa naman Huwag nating i-wish masyado na may mangyaring masama. Pero gawin mo lang ang duties mo, kagawad number 1, acting. Ha? At syempre, lahat ng mga tao sa barangay, ito nga ang sinasabi ko. Hindi tao ni kagawad number 1 yan. Naging acting siya. Ito nangyayari ito, ha? So, nagagalit yung mga tao. Hindi naman nila kasalanan kung inatake o na-stroke o kaya halimbawa na-suspend si kapitan ng 60 days, halimbawa ng DILG. So, hindi ka kasalanan ni kagawad number 1 yan. Lahat dapat ng respeto na pinakita ninyo at tulong na binigay ninyo sa kapitan ninyo, dapat ibigay niyo yan sa kagawad number 1 na tumatayong acting po ng barangay sapagkat hindi yan para kay kagawad number 1. Okay? Acting po. Para yan sa taong bayan. Para yan sa barangay, sa mga naninirahan sa barangay ninyo. Hindi yan yung ayoko sa'yo, hindi pwede. You are duty bound. Duty bound kayo na sumunod sa acting punong barangay. Ito may kwento ako Kwentong politika na naman. Maganda po ito mga kababayan, mga kabarangay. Meron akong alam na barangay na matay yung kapitan. Matanda na. So, ewan ko, inatake yata sa puso. So, within an hour, sumumpa na si kagawad number 1. Isang oras pa lang Sabihin mo ng a couple of hours. Wala pa sa kabaong si kapitan. Sumumpa na siya kay Mayor. Pumunta na sa City Hall. Sumumpa na siya as punong barangay. Okay. Yan ang sinatawag na by operation of law. Hindi mo masabing hihintayin mo na nasa kabaong at first night, first week, tsaka ka palang susumpa. Discretion mo na yan kasi by operation of law, automatic ikaw na. Hindi ho kabastusan yun. Yan ay para magtuloy-tuloy lang ang serbisyo. Bibigyan ko kayo ng ehemplo. Nung binaril si John F. Kennedy noong 1963, binaril siya. Sa ulo ang tama, presidente ng Amerika. Yung vice president niya, sumumpa agad sa eroplano. Kasama nung asawa ni Kennedy na natalsikan ng dugo ni Kennedy, si Jacqueline Kennedy, nandiyan pa yung dugo. Pero nakatayo na siya. They were doing their duties. Tumayo na sila at sumusumpa na si Vice President na bilang magiging presidente na ng Amerika. So, yun ang tinatawag nating by operation of law. Hindi ho kabastusan yun kasi marami ho nagalit sa kagawad na yun na bakit daw isang oras pala ang nagmamadali ka naman masyado. Hindi. By operation of law siya na. So kung halimbawa sumumpa man siya, gusto na niyang gawin yung functions and duties niya, hindi pwedeng ma-delay. I-track nga makikita niyo ninyo, do not delay government project. Yung pa kayang tao na kinakailangan magtrabaho na. So ayun po ang ibig sabihin ng operation of law. Wala hong kabastusan dyan, wala hong dapat masaktan, and you are duty bound mga barangay employees na ibigay ninyo ang loyalty nyo sa bagong umupo. Maraming salamat po, Kags Butch. Kanina po nabanggit po ninyo na ang mga duties po and responsibilities ng isang acting punong barangay ay basically kung ano po ang duties ng ating punong barangay. Yun na rin po ang kanilang magiging mga tungkulin. Pero Kags Butch, kung sakali po bang meron pong vacant positions in the barangay, meron na rin po bang power or authority po si acting punong barangay to appoint to these vacant positions po? Meron, according to, kasi discretionary yan, halimbawa vacant, halimbawa secretary nag-resign, ayaw sa'yo, o kaya mga tanod, halimbawa kunyari lang may nagkasakit, nag-resign na. Meron kang authority.
doon sa DILG Opinion Number 12, S2022, signed by yung ating pong original host na si Yusek Martin Dino. Sinabi po nila na merong power ang acting punong barangay na maglagay ng tao kung may vacancy sa barangay. Maraming salamat po, Kags Butch. Balikan ko lang po kanina, Kags Butch at Kags Marie. Natanong po natin kanina tungkol sa OIC kung maaari po bang magtanggal ng tao ang OIC at nasabi nga po natin na hindi po pwede. Pero kung ang acting punong barangay po ba, meron na po ba siyang power na magtanggal ng tao sa pwesto sa kanilang barangay? Yes, siya na kapitan. So regardless kung halimbawa nagtanggal siya tapos nakarecover si kapitan, tinanggal yung tao ni kapitan. 'Di ba nakarecover do? So, babalik siya. Walang magagawa by operation of law. Kailangan bumaba si acting, 'di ba? Oh, nasaan na yung mga tao ko? Oh, bakit mo tinanggal? Oh, ganyan. Hindi niyo kailangan pagawain niyo. Eh di balik mo kap. O kaya, yun kasi ang discretion niya nung nakaupo siya. Ang discretion kasi hindi mo masasabing tama o mali eh. Kasi yun ang desisyon ko eh. Hindi siya yung legal political decision niya or personal decision niya, discretion yan ng isang tao. Sa paniniwala niya na yun ang makakabuti sa barangay. Pag babalikan mo sa kapitan, di balik mo yung tao mo. Wala rin naman problema. Pero yung discretion binibigay yan para maka-operate yung nakaupo ng mas maganda according sa belief niya na yun ang tama. Maraming salamat po, Kags Butch. At meron din po tayong pangkaragdagang kaalaman para po sa ating mga kabarangay. Alam niyo po ba that the punong barangay is authorized to administer the oath of office of any government official, including the President of the Philippines? Paano po ba itong function na ito ng ating mga punong Alam mo, barangay? matindi yan, ha? Kaya sabi ko nga sa'yo, hindi biro ang kapitan. Ang nagtitake ng oath, halimbawa, presidente ka ng Pilipinas, usually Chief Justice. Pero ang kapitan pala pwede. So kung halimbawa, si Kagawad Marie maging Kapitan Marie at ako maging presidente ng Pilipinas, magte-take ako ng oath kay Kagawad Marie. Ayan, Para narinig lang. niyo yan, mga kabarangay. Dito niyo po yan narinig. Exclusive Para lang. po. Kunyari lang naman, masarap mangarap eh. Para lang maging bida ang mga barangay. Kukunin kong mag-oath barangay captain na ka-close natin. Yan ang powers ng barangay captain. Malawak talaga. So, hindi biro ang pagiging kapitan ng isang barangay. Maraming salamat po, Kags Butch. Meron pong nagpadala din sa atin ng mensahe at nagtatanong po siya, paano daw po kung inaabuso po ang SK funds, walang sesyon na nagre-release ng pondo, walang quorum o resolusyon at kung ano-ano pa. Dapat po ba hindi i-release ni chairman ang pondo nila? Okay, tatanungin natin si Kagawad Marie dito dahil naging SK siya before. Pero according to DILG Opinion Number 21, S2024, dapat i-release pa rin. Kasi the barangay shall not withhold the release of the SK fund. Instead, sabi ng DILG Opinion na yun, ang trust fund, the fund may be transferred to A trust fund of the barangay, or B, trust fund of the municipal or city government with proof of transfer and deposit slip and other documents pertaining to that. In short, under the custody na ng city or municipal government treasurer, ang pondo ng barangay kung hinihinala ni kapitan na hindi ginagamit ng maayos ang pondo ng barangay. SK, anong masasabi mo doon? Ikaw, dating SK. Ako yung dating SK. Former SK po. Yes, alam mo yan, yung katanungan na yan, Kags Butch, is very valid. Kasi lalo na pagdating sa mga constituents ng SK ngayon, medyo sensitive kasi before, we are under the general supervision of the punong barangay. But because of the recent Reform Act na applicable ngayon sa atin, naging separate body na ang SK. So technically, nagtatransfer na lang ang barangay through SK funds para sila na mismo ang mag-administer ng kanilang pondo. So yung nagtatanong po sa atin, paano kung walang session, nag-release ng pondo, walang quorum or resolution, as long as it is already included under a BIP or yung annual budget of the youth investment program or investment plan ng SK po, is allowed na po yan.
allowed yan. At the same time, dapat in concurrence din po yan sa ginagawa ng ating mga SK na 3-year plan which we call the CBYDP. So ito po yung Comprehensive Barangay Youth Investment Program. So lagi talagang magkaakibat po yan. So whether meron siyang resolution or wala, considered po yan dahil nailagay po yan at nilagdaan po yan ng council nila. Magkaiba kung hindi siya nagpapatawag ng session or ng council meeting. Kasi may nakalagay rin sa kanila, sa batas nila na 2 consecutive sessions is pwede nang isuspend ang SK chairman. Pero syempre, the chairman, kasi the chairman is the one entitled or authorized to call the session. At tandaan nyo mga SK, meron kayong tinatawag na IRR, Internal Rules and Regulations po ninyo. Ngayon, magpatawag siya or hindi, as long as nakalagay po dun sa inyong IRR, na dapat meron kayong at least 2 sessions, katulad din ng Barangay CAGS. Whether nagbigay siya ng notice or hindi, basta yun po yung nilagay nyo na schedule, dapat po ay pinupuntahan po ninyo. At ngayon, wala si chairman. Napansin nyo, 2 beses nang hindi pumupunta. You can take your action through DILG. Yeah, maraming salamat po, Kags Marie, at malinaw na malinaw po yan. Mga kagawad, bago po tayo magtapos sa ating episode ngayong araw, meron pa po ba kayong mga karagdagang mensahe na ipabibigay po sa atin po mga televiewers? Well, ako, doon mo malalaman na hindi mo masasabi ang panahon, hindi mo rin masasabi ang buhay, minsan maikse, minsan mahaba. So kung ikaw ay public servant, ang batas natin na andyan para magkaroon ng kapalit agad or temporary or permanently temporary, yung mga joke na mga gano'n. No? Pero naandyan ang batas, kailangan lang natin sundan. At sana, ang wish ko lang, sana hindi mangyari yung mga ganong klase yung mangyayari na halimbawa may mangyayari sa isang kapitan at kinakailangan mapalitan siya ng kagawad number 1 sapagkat malungkot na mga pangyayari yan sa buhay ng mga public servants. Kaya ipagdasal po natin ang ating mga health, alagaan natin ang ating mga sarili habang inaalagaan natin ang ating mga kabarangay. Ayan po, kayo po, Kags Marie. Ako naman, Kags, lagi ko na at SK May, lagi ko ang sinasabi na public office is a public trust. Kaya naman yung pagiging OIC or whether acting po ng barangay ka, lagi niyong tatandaan na ginagawa niyo yun or napunta sa inyo yung posisyon na yan to serve the greater, for greater good. Hindi po yung para sa personal na interest lamang. Bago lahat, no? Anin ko na yung kagawad. Sometimes, destiny, di ba? Yes. Minsan, number 3 ka, pero bigla na lang naunahan mo lahat. Ikaw naging kapitan for no apparent reason. Sometimes, destiny. Minsan nga yung destiny, hindi mo alam kinakailangan prepared ka. Kahit anong mangyari, kagawad ka man, senador ka man, congressman ka man, prepared ka lagi na ibigay ang todo mo para sa taong bayan. Maraming salamat po mga kagawad at maraming salamat po mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Muli po sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Butch Serrano at ni Kagawad Marie Formentera Ferrer, ako po muli ang inyong lingkod SK May Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo dito lang Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay